From Manila, maaga akong umalis para magpunta sa Baguio. Maaga akong nakarating sa terminal ng bus na nasa QC lang din. Dala ang iilang mga personal na gamit para sa 5 araw na bakasyon. Actually, hindi naman talaga bakasyon ang punta ko sa Baguio. Trabaho ang punta ko dito. Nasa isang film production company kasi ako nagtatrabaho. Trabaho ko ang maghanap at mag-asikaso ng mga lokasyon para sa isang produksyon ng pelikula. Habang nasa bus ako at umarangkada na ito para umalis, nerelax ko na ang sarili ko para sa mahabang biyahe. At habang nasa biyahe ako ay nakaramdam naman ako ng lungkot. Sa halos lahat naman kasi ng biyahe ko ay kasama ko si Michelle, girlfriend ko. Ngayon ko lamang siya hindi nakasama. Namiss ko siya bigla. Ilang buwan na rin nang maghiwalay kaming dalawa. Malungkot ako kasi malabo ang naging dahilan namin. Una, sabi niya, napagod na daw siya hanggang sa unti-unti na nga siyang nanlamig sa akin. Kaya naman talagang nasaktan ako ng husto. Hanggang sa ngayon, hindi ko alam kung paano siya makalimutan. Hindi ko pa rin matanggap na wala na siya sa buhay ko. 3 taon din ang itinagal ng aming relasyon. Nag-focus na lamang ako sa aking trabaho. Kailangan kong buhayin ang aking sarili. Mag-isa lamang ako dito sa Manila. Pawang nasa province sa mga magulang ko at ilan ko pang mga kapatid. Habang nasa biyahe ako ay nakaramdam naman ako ng antok. Tuloy-tuloy ang takbo ng sinasakyan kong bus. Nasa expressway na pala kami. Kaya wala naman masyadong traffic. After ng halos 7 oras na biyahe ay narating namin ang Baguio. Ramdam ko na malamig na hangin. Ibang-iba sa hangin sa Manila. Baga alas 12 na ng tanghali. Kumain na muna ako dahil nakaramdam na ako ng gutom. Sumakay na ako ng taxi para puntahan ang isang transient house na naibook ko. After ng ilang minuto ay narating ko na ito at malapit sa mga magagandang tanawin. Pero nang magbabayad na ako sa taxi ay napansin kong wala sa bulsa ko ang pitaka ko. Hinanap ko ito sa bag at maging sa upuan sa taxi pero hindi ko talaga siya makita. Mabuti na lamang at nagkasya ang perang nasa bulsa ko sa pambayad ko sa taxi. Mukhang nadukutan ako kanina bago sumakay. Mabuti na lang at nasa akin pa ang cellphone ko at ang luggage bag ko. Nagmagandang loob naman ang taxi driver at hinatid niya ako sa pinakamalapit na police station para mai-report ang nangyari at baka makita sa CCTV kung sino ang nandukot sa akin. At pagdating nga sa istasyon ng pulisya, may nadatnan naman akong isang babae na nagre-report din dahil ninakawan siya ng cellphone. Hinintay ko munang matapos siya. Napansin kong maganda siya at halos kasing edad ko lang din. Pero mas iniisip kong nawawala akong wallet. Kailangan ko may report kaagad dito. Pagkatapos ng ilang minuto ay natapos na rin siya. Ako naman ang lumapit sa complaint desk ng pulis para mai-report ko na rin ang problema ko. Dahil wala na talaga akong kapera-pera. Tumawag naman ako sa opisina namin para humingi muna ng budget para maibayad ko sa transient house na naibook ko. Dahil ayaw nilang pumayag nang hindi ko ito nabayaran ng buo. Kaagad naman tumugon ng opisina pero hindi naman nila maipadala ang pera sa akin dahil hapon na. Nangako naman sila na sa kinabukasan na nila itong maipadala. Napaupo na lamang ako sa tabi nang mapansin kong katabi ko na rin ang babaeng kanina lamang ay nag-report din. Nakatingin siya sa akin, napatingin naman ako sa kanya. Pwede bang makitawag sa phone mo? Ninakaw kasi ang cellphone ko. Hindi ako makatawag sa kapatid ko para malaman sana niyang nandito ako para dalawin siya. Salita niya. Hindi kaagad ako kumibo. Ako si Ann. Nakangiti siya habang inaabot niya ang kamay niya sa akin. I'm Russell,
Inabot ko na rin ang kamay niya. Maganda ang mga ngiti niya, lalo siyang gumanda sa paningin ko. Malambot ang kamay niya. Inabot ko na ang cellphone ko. Matapos niya dukutin ang kapirasong papel na nasa bulsa niya ay nagsimula na nga siyang tumawag. Naglakad siya ng konti para hindi ko marinig ang mga salita niya. Pagkatapos ng ilang minuto ay binalik na niya sa akin ang cellphone ko. Nakangiti siyang nagpasalamat. Ilang sandali lang ay lumapit naman sa amin ang babaeng pulis. Sabi niya, may nakalaan daw na transient house para sa kagaya naming mga turista sa lugar na nabiktima ng pagnanakaw. Pwede daw kami magpalipas doon ng 5 hanggang 3 araw hanggang sa makauwi kami. Matapos ibigay sa amin ng pulis ang address ng tutuluyan namin ay nag-abang na kami ng masasakyan. Naisip kong wala pala akong pera pamasahe. Ako na bahala sa pamasahe mo, pero sa isang kondisyon, pahihiramin mo ko ng cellphone mo para makatawag ako sa kapatid ko. Sabi sa akin ni Ann. Wala akong magawa kundi ang pumayag sa gusto ni Ann. Kinabukasan pa darating ang pera ko galing kumpanya. Bago pa ako nakapagsalita ay may taksing tumigil sa harap namin at kaagad na sumakay na si Ann. Hinintay niya ako. Alam kong hindi naman aalis ang taxi hanggat hindi ako nakakasakay. Kaagad naman umandar ang taxi paalis nang ibigay ni Ann ang kapirasong papel na may nakasulat na address ng pupuntahan naming transient house. Di naman kalayuan mula sa police station at narating namin ito. Kaagad nga kami sinalubong ng isang matandang babae. Alam niyang galing kami sa police station dahil ang kanyang transient house ay nakalaan lamang sa mga turistang kagaya namin na biktima ng pagnanakaw sa syudad nila. Ang local government na ang nagbabayad sa kanya. Kaagad niya kaming pinapasok. Hindi naman kalakihan ng bahay. Up and down ito. Sa baba ay nandito ang sala at ang kusina, kasama ang banyo at dining. Umakyat kami sa taas para ituro niya ang kwarto namin. May 4 na kwarto sa taas. Nang nasa isang room kami ay nagsalita si Ann. Saan po ang room ko? Nagulat ang matandang babae, humingi ng pasensya. Ang akala pala niya ay mag-asawa kaming dalawa. Matapos niya marinig ang paliwanag namin ay kaagad niyang sinamahan si Ann sa kabilang room. Inayos ko na muna ang mga gamit ko. Medyo malaki ang kama ko. Kumpleto na rin, pandalawa ng kwarto ko at may terrace pa. Tanaw ang mga magagandang tanawin. Maya-maya ay kumatok si Ann. Nakapagpalit na rin ng kanyang damit. Inaya niya akong kumain sa labas. Siya na daw ang bahala. Medyo nahiya pa ako pero ramdam ko na ang gutom. Kaya sabi ko sa kanya, babawi ako kapag dumating ang pera ko bukas. Kahit wag na. Basta pahiram mo lang sa akin ang cellphone mo. Sagot niya, wala akong magawa. Bigayan lang. Ayun na nga, lumabas na kami. Di naman kalayuan sa paglalakad namin may mga kainan namang bukas dahil nasa syudad naman. Napansin ko ang oras mag-aalas 7 na pala ng gabi. Tamang-tama naman sa fast food na kami kumain ni Ann. At habang kumakain nga ay naitanong ko sa kanya kung taga saan siya. Taga Maynila daw siya. Nagpunta daw siya dito para dalawin ang kapatid niyang nag-aaral sa military school. May negosyo daw siya sa Maynila. Bakit wala kang kasama na magpunta dito? Tanong ko. Dalawa lamang kami ng kapatid ko. Nasa ibang bansa na kasi ang mga kapatid namin. Kami na lamang ang naiwan dito sa Pilipinas. Sagot naman niya. Salamat sa pinahiram mong sipi. Maya-maya pahiram uli ako para matawagan ko siya dahil makikita kami bukas. Dagdag pa niya. Ikaw, bakit ka nandito at mag-isa ka lang? Tanong naman niya. Dahil sa trabaho, naghahanap ako ng location para sa upcoming project ng company namin. Sagot ko naman. Napasarap ang kwentuhan namin ni Ann.
Wala ka pang asawa? Tanong uli niya. Sabi ko wala pa. Naikwento ko tuloy ang tungkol kay Michelle. Kaya pala para kang malungkot, salita niya. Ikaw may asawa ka na? Tanong ko rin. Wala, may boyfriend ako dati. Pero naghiwalay din kami. Hindi kami compatible. Kaya ganun. Sabi naman niya. Pagkatapos namin kumain ni Ann ay naglakad-lakad muna kami at hiniram niya ang sipi ko. At pagkatapos ng ilang minuto ay sinauli din niya ito sa akin. Hanggang natakot ako sa room ko dahil mag-isa lang ako. Sabi niya. Ano, gusto mo bang doon ka na lang sa room ko? Sagot ko. Pumayag si Ann na sa room ko na lamang siya matulog. Pwede naman ako sa lapag na lang at siya sa kama. Bumalik na kami sa transient house at mag-aalas 9 na ng gabi. Ramdam namin lalong lumalamig na sa paligid. At pagdating nga ay nagpahinga na muna kami. Inayos na muna namin ang mga pinamili naming mga pagkain para sa kinabukasan. Nag-shower na ako sa baba. Tamang-tama at may heater naman ang shower kaya maligamgam ang tubig. Nasa kalagitnaan na ako ng pagligo ko nang biglang magbukas ang pinto. Si Ann, sabay daw siya sa akin. Bigla akong kinabahan. Alam ko na mangyayari, matagal-tagal na rin ang huling pakikipaglaban ko. Nakangiti si Ann nang makita niya ang reaksyon ko. Pumasok na siya sa banyo. Kita ko ang lahat sa kanya para siyang isang magandang diwata sa isang istorya. Sabay na kami naligo. Pagkatapos sabay na rin kaming umakyat sa kwarto sa taas. Dahil kaming dalawa lamang ang tao sa bahay, ginawa namin ang lahat. Sa hagdan, sa terrace, at sa kwarto. Dahil sa pagod, sabay na rin kami nakatulog. Maaga ako nagising kinabukasan, wala na si Ann sa tabi ko. At pagbaba ko, nagluluto na siya ng makakain namin. At habang nagluluto siya, nakaramdam na naman ako ng kakaiba. Lalo na at nakita ko siyang nakasuot pa ng manipis na pantulog. Kung kaya, hindi ko napigilan ang sarili ko na laruin na naman siya. Pagkatapos namin kumain ay naganda na kami sa lakad namin. Hinatid ko siya sa military school kung saan magkikita sila ng kapatid niya. Ako naman ay lumakad na rin para kunin ang perang ipinadala sa akin ng kumpanya. At naghanap na ako ng location. Ginawa ko na ang trabaho ko. Nakahanap naman ako kaya matapos ko maayos ang lahat, kumain na muna ako at bumalik na ako sa bahay alas 3 na ng hapon. Wala pa si Ann. Hindi ko naman alam kung anong oras siya babalik dahil wala naman akong kontak sa kanya. Iniisip ko nang bumalik na sa QC dahil nagawa ko na ang trabaho ko at kailangan ko nang maibigay ang report sa kumpanya. Sa pagod at dahil sa lamig, nakatulog ako. Nagising ako nang may kumatok sa pinto. Si Ann, dumating na. Namasyal pa daw sila ng kapatid niya at binili siya ng bagong CP. Pagkatapos namin maghapunan ay kinausap ko na si Ann. Sabi ko, babalik na ako ng QC bukas. Nalungkot ang itsura niya. Baka pwede daw sa makalawa na para may kasama daw siya dito sa bahay. Napag-isip-isip kong mukhang maaga pa naman kung uuwi kaagad ako sa QC. Kaya nag-decide na ako na tapusin ang 5 araw na bakasyon ko dito sa Baguio. Sinamahan ko si Ann at masayang masaya naman siya. Namasyal kami at kung saan-saan pa kami nagpunta. In-enjoy namin ang mga sandaling magkasama kami. Lalo na tuwing magkatabi kami sa higaan. Makalipas ang 5 araw sabay na rin kaming bumalik sa Maynila. Balik ako sa trabaho ko. Si Ann ay ganun din. 5 araw din kaming walang komunikasyon ni Ann hanggang nakatanggap ako ng tawag mula sa kanya.
Nagkita kami ni Anne at ang muling pagkikita naming yun ay naging simula na rin ng maganda naming relasyon. Maraming salamat Kuya Roms. More power sa channel mo. Russell.